May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig. At muli, samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan at lakbayin natin ulit ang mga pinagdaanan ng ating ang mga hari ng Israel. So itutuloy po natin dito sa ikalawang aklat ng mga hari. Kabanata 9. Dalawang hari ng Israel na pinatay dahil sa idolatriya at pangkukulam. So, may buod. Sino po nag-ano nito, sis? Ng buod? Ang buod, ang mensahero. So wala ito sa sa mga corrupted Wala ito sa version. Okay. Oo. Okay, buod. Si Jehu na anak ni Jehoshaphat ay naging pinuno ng mga karuwahing pandigma ng sambahayan ni David. Pumunta si Jehu sa lupain ng sambahayan ni Ephraim na pinamumunuan noon ni Haring Joram na naging sumasamba sa mga idolo. Naimpluwensyahan ni Haring Joram si Haring Ahaziah ng sambahayan ni David upang gumawa ng pagsamba sa idolo at pangkukulam. Dahil dito, pinatay ni Jehu silang dalawa. Pagkatapos, si Jehu ang humalili kay Haring Joram bilang hari ng sambahayan ni Ephraim. Kasabay nito, si Joash na 7 taong gulang ang humalili kay Haring Ahaziah bilang hari ng sambahayan ni David. Oh, Pinakabata si Joas. oo. So si Jehoshaphat ay anak niya si Jehu na naging pinuno ng pangkarwahing pandigma. So tribe of the Judah to. And then nung pinatay ni Jehu yung dalawang hari, napag-isa niya pansamantala yung sambahayan ni Ephraim at saka sambahayan ni David. Si Joash naman ay bata pa noon. So si Ahaziah Hindi pa nagkakaisa ang mga hari noon. Kasi may mga kanya-kanyang hari pa yung sambahayan ni David at saka sambahayan ni si Ahaziah pala. Si Ahaziah ang Oo. Oo. Ang pumalit kay Ahab, si Ahaziah. Then after ni Ahaziah si Joram. So itong si Joram na ito ang pinag-uusapan dito na namatay. Tapos sa sambahayan naman ni David, after ni Jehoshaphat, si Jehoram. Oo. After ni Jehoram, si Ahaziah. Okay. Then si Joas. Then si So, Joash. dito na tayo kay Joas ngayon. So, Okay. mga naging righteous kasi ito, si Jehoshaphat, naging righteous, pero ang sumunod sa kanya, si Jehoram Hindi. at saka Si Joash kasi, hari ng sambahayan ni David. Nasa Oo. So, Ahaziah ay sambahayan ni... Hindi sis. Sambahayan ito ni David. Jehoram at Ahaziah. Sa sambahayan ni Ephraim, si Ahaziah, ibang Ahaziah naman to, tapos sumunod si Joram. After ni Joram, si Jeho. So after ni Jeho, si Jehoahaz.
So, matagal ding naghari si Jehu, 40 Oo. years. At si ano naman, si So Joas, si Haring Ahatia pala ay sa sambahayan ni David. dalawang Ahasiya sis. Okay. May Ito yung Ahasiya sa confusion ko. sambahayan ni David at meron ding Ahasiya sa sambahayan ni Efraim. Okay. Yan, Pero ito ang 2 taon medyo lang naghari itong Ahasiya sa sambahayan ni Efraim. oo. At si Dito Joash naman ang sa ano, humalili. si Ahasiya naman, 1 taon lang sa sambahayan ni David. Oo. So 7 years old lang oo, si ano. ito na yung sinundan ni Joas. Si Okay. Joas ang pinakabatang hari. Oo. Kaya Tinago eh. umabot ng 40 years ang kanyang Sige, basahin pagiging natin. hari. Basahin natin Okay. para malinawan. Okay, verse 1. Tinawag ni Elisha ang isa sa mga kabataang propeta at sinabi sa kanya, "Itali mo ang iyong balabal sa baywang. Dalhin mo itong sisidlan ng langis ng olibo at pumunta ka kay Ramot Gilead." Sa Pumunta Ramot ka Gilead. sa Ramot Gilid. Pagdating mo roon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat, anak ni Nimshi. Ihiwalay mo siya mula sa kanyang mga kasamahan at dalhin sa isang silid. So maraming propeta talaga, no? Mga kabataang I-anoint niya propeta. si Jeho. Oo. Yung hindi na pinapangalan yung kabataang propeta. Baka si Gehazi to, o si ano, no? Ano, isa. Pagkatapos, si Mikaya. Mikaya. Si Elijah pa to. Elisha. Elisha nga. Oh, At si tinawag Elijah ni pa Elisha ang yun. isa sa mga kabataang propeta. At sinabi sa kanya, okay. Verse 3, pagkatapos ibuhos mo ang langis sa kanyang ulo at sabihin mo, ganito ang sabi ni Yahweh, pinapahiran kitang maging hari ng sambahayan ni David. Pagkatapos, buksan mo agad ang pinto at tumakbo ka. Huwag kang magtagal. Oo, kasi baka anihin siya ng mga kawal. Kaya't ang kabataang propeta ay nagpunta sa Ramot Gilead. Pagdating niya roon, nakita niya ang mga pinuno ng hukbo na magkasamang nakaupo. Sinabi niya, may mensahe ako para sa iyo, Commander. Commander ba? Ano nga ba sa Punong, Tagalog? punong ano, ano, punong kawan? Punong kawal. Punong kawal. Oh, punong kawal na lang. Oo. Okay. Para kanino sa amin? Tanong ni Jehu. Para sa iyo, punong kawal. Tugon niya. Tumayo si Jehu at pumasok sa bahay. Pagkatapos, ibinuhos ng propeta ang langis sa ulo ni Jehu at sinabi, ganito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng Israel. Pinapahiran kitang maging hari ng aking bayan, ang Israel. Wawasakin mo ang sambahayan ni Ahab na iyong Panginoon at ipaghihiganti ko ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at mga saserdote na pinatay ni Jezebel. No. Lilipulin ko ang lahat ng kalalakihan sa sambahayan ni Ahab, alipin man o malaya. Wawasakin ko ang sambahayan ni Ahab gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat at gaya ng sambahayan ni Baasha na anak ni Ahijah. Tungkol kay Jezebel, kakainin siya ng mga aso sa lupaing ito sa Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at tumakbo. Nang lumabas si Jehu sa kanyang mga kasamahang pinuno, tinanong siya ng isa, ayos ka lang ba? Bakit dumating ang baliw na iyon sa iyo? Siguro kita nila basa ng langis yung kanyang ulo, no? Oo. Alam na ninyo ang gawin ng taong iyon at ang kanyang sinasabi. Tugon ni Jehu. Sinabi nila, hindi totoo yan. Sabihin mo sa amin. Kaya sinabi ni Jehu, ganito ang sabi ni Yahweh, pinapahiran kitang maging hari ng sambahayan ni David. Agad nilang kinuha ang kanilang mga balabal at nilatag sa hagdanan.
at pinatunog ang shofar habang sumisigaw, si Jehu ang hari. So, pinaniwalaan nila yung yung propeta. Naglunsad si Jehu, anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi, ng sabwatan laban kay Joram. Mhm. Sa panahong iyon, si Joram at ang sambahayan ni Ephraim ay nagtatanggol sa Ramot Gilead laban kay Hazael na hari ng Aram. Pero Pero si Joram, excuse, si Jeho ay hari ng ng sambahayan ni Ephraim. Hindi siya naging David, hari ng sambahayan ni David. sa Israel, bakit? Oo. Kasi ang ah, magkakasunod nito, Ahasiya, Joram, Jehoahaz, Jehowas sa sambahayan ni Ephraim. Dito sa sambahayan ni David, Jehoshaphat, Jehoram, Ahasiya, Joas, Amasiya, Uzaya. Kaya nga si Jehu ang parang minsan nang nagka-unite. Iisa ang hari ng dalawa. Siya si Jehu sa sambahayan ni Sa kahit sambahayan ni sa karwahing pandigma ng sambahayan ni David, pero naghari siya sa sambahayan ni Ephraim, parang ganon. oo, sa Ephraim siya. Mayroon lang kasi itong Ah, si Jeho, mayroon lang siyang misyon na patayin yung oo, mga anak ni Ahab. oo, okay. Okay, so tuloy natin. Anong na ako, verse? 14. Naglunsad si Jehu, anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi na sabwatan laban kay Joram. Siya si Joram ang hari ng sambayan ni Ephraim, ano? Oo. Sa panahong iyon, si Joram at ang sambayan ni Ephraim ay nagtatanggol sa Ramot Gilead laban kay Hazael na hari ng Aram. Pero si Joram ay bumalik sa Jezreel upang magpagaling mula sa mga sugat na tinamo niya sa labanan. Sinabi ni Jehu, kung gusto ninyo akong gawing hari, huwag ninyong hayaang may makaalis sa lungsod upang ipagbigay alam ito sa Jezreel. Parang walang kumbaga, inakupan na niya ang lungsod. Kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at nagtungo sa Jezreel, sapagkat naroon si Joram na nagpapagaling, at si Ahaziah na hari ng sambayan ni David ay bumaba roon upang dalawin siya. Yung si Ahaziah ay nasambahayan ni David ay dumalaw nga pala, no? Nang Hmm. makita ng bantay mula sa tore sa Jezreel ang mga tropa ni Jehu na papalapit, iniulat niya, may dumarating na tropa. Utos ni Joram, magpadala ng mga ngabayo at tanungin kung may dala silang kapayapaan. Kaya't pinapunta ang mga ngabayo at sinabi niya, ito ang sabi ng hari, may dala ka bang kapayapaan? Tugon ni Jehu, anong pakialam mo sa kapayapaan? Sumama ka sa likod ko. Iniulat ng bantay, umabot siya pero hindi na bumalik. Yung yun daw may pinadalang mesero, hindi na bumalik. Kaya't nagpadala uli ng isa pang mga ngabayo. Ngunit ganoon din ang nangyari. Iniulat ng bantay, hindi siguro maka dahil ang dami ng kawan ni Jehu. Iniulat ng bantay, umabot din siya pero hindi bumalik. At ang paraan ng pagmaneho nila ay gaya ni Jehu, na anak ni Nimshi, parang baliw. Parang baliw daw. Hmm. Siguro sobrang bilis, Pagmaneho o pagpapatakbo. Yun, Pagpapatakbo. pagpapatakbo. Okay. Kasi karwahe, no? Hmm. Ikabit ang aking karwahe, utos ni Joram. Kaya ikinabit nila at si Joram na hari ng sambahayan ni Ephraim at si Ahaziah na hari ng sambahayan ni David ay lumabas, bawat isa sa kanyang karwahe upang salubungin si Jehu. Nagkita sila sa lupaing dating pag-aari ni Nabot na Jezreelite. Ayun.
Yung nang makita ni Joram si Jehu, tinanong niya, may kapayapaan ba, Jehu? Sumagot si Jehu, paano magkakaroon ng kapayapaan kung nananatili pa ang mga idolatriya at pangkukulam ng iyong inang si Jezebel? Nagbalik si Joram at tumakas, sumigaw kay Ahaziah, "Kataksilan, Ahaziah!" Ngunit inabot siya ni Jehu. Iniunat ang kanyang pana at pinana si Joram sa pagitan ng kanyang mga balikat. Tumagos ang palaso sa kanyang puso at bumagsak siya sa kanyang karwahe. Sinabi ni Jehu kay Bidkar na kanyang tagapangasiwa ng karwahe, "Pulutin mo siya at itapon sa lupain ng Jezreelite na sinabot. Alalahanin mo noong tayo ay magkasamang nakasakay kay Ahab na kanyang ama nang bigkasin ni Yahawa ang propesiya laban sa kanya. Kahapon nakita ko ang dugo ni Nabot at ng kanyang mga anak," sabi ni Yahawa, "at pagdurusahin kita sa lupang ito. Kaya itapon mo siya roon ayon sa salita ni Yahawa." So tulad ng sinabi ng mensahero, ang propesiya ay hindi lang ang propesiya isa ding utos Oo, instruction. o instruction. Hindi lang yun dahil nahulaan mo o nakita Oo. mo ng Hindi lang kaganapan, kundi hindi lang ah, instruction din. oo, hindi lang yung nakikita ang mangyayari kundi instruction din sa mga Mm. mangyayari. Oo. Nang makita ni Ahaziah na nangyari iyon, tumakas siya patungong Bet Hagan. Hinabol siya ni Jehu, sumigaw, patayin din siya. Kaya't sugatan siya sa kanyang karwahe habang paakyat sa Gur, malapit sa Ibleam. Nakaligtas siya at nagtungo sa Megiddo, papuntang north na tungunit namatay doon. Inilulan ng kanyang mga lingkod ang kanyang bangkay sa isang karwahe patungong Jerusalem at inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. So mga hari lang talaga ang naglalaban-laban pero Oo, mga tao magkakapatid yung mga Israelita yan no? kaya nga. Pinatay si Jezebel. Dumating si Jehu sa Jezreel. Nang mabalitaan ni Jezebel, naglagay siya ng pampaganda sa mata. Inayos ang buhok at sumilip sa bintana. So ito siguro yung ginagawa sa mga sa mga nag-eembalsamador, mini-make up pa Hmm. bago no? At saka may bintana din, no? Inayos ang buhok. So, nang pumasok si Jehu sa pintuan ng lungsod, sinabi niya, may kapayapaan ka ba, Jehu? Mamamatay ng iyong Panginoon? Tumingala si Jehu sa bintana at sumigaw, sino ang panig sa akin? Sino? May 2 o 3 yunoko na sumilip. Sinabi ni Jehu, ihulog ninyo siya. Kaya't inuhulog nila si Jezebel siya. Hulog ninyo siya. Kaya inuhulog nila siguro lagyan natin ng pangalan. Si Jezebel. Ihulog ninyo si Jezebel. Okay, lagyan natin ng pangalan. Baka akala nila sino to. Kahit inihulog nila siya, tumalsik ang dugo niya sa pader at sa mga kabayo na yumurak sa kanya. Pumasok si Jehu at kumain at uminom pagkatapos sinabi, asikasuhin ninyo ang sinumpang babaeng iyon at ilibing dahil siya ay anak ng hari. Oo, hari ng ano nga ba yon? Di ba ano to? Hari Ng Kanaan, ng ano ba yan? tambahayan ni Edomite? Efraim. Edomite ba? Ay, hindi, no. Hindi, Di si Jezebel ay Samaria. ng Kanaan. Hindi, sino ba yung panganay ng Kanaan? Si Cush. Hindi, Ay, Kanaan. Kanaan si hmm, si Megiddo ba yon? Hindi, parang ay ang umpisa. Anyway, Oh, ayun. okay. Di ba kaya nga kaya nga na impluensya niya si Ahab. Okay.
Asikasuhin ninyo ang sinumpang babae ninyo at ilibing dahil siya ay anak ng hari. Ngunit nang lapitan nila ang kanyang katawan, tanging bungo, paa at mga palad na lamang ang natira. Bumalik sila at iniulat ito kay Jehu. Sinabi niya, ito ang salita ni Yahweh na sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elijah na Tishbite. Sa lupang ito sa Jezreel, lalapain ng mga aso ang laman ni Jezebel, at ang kanyang bangkay ay magiging dumi sa lupain ng Jezreel, upang walang makapagsabi, ito si Jezebel. Okay, Hmm. naging dumi na lang, inano ng mga aso, no? Oo. Talagang natupad yung sumpa ni Yahawa. Oo. Nakakainin siya ng mga hayop. Oo. Kabanata 10. Ano mo nga yan, yung panganay ni Kanaan? Kay chat. Ay. Kapatid, mga Sino? kapatid, may tanong ako. Sige po. Ano yun sa kulam? Halimbawa na kulam ka, magpagamot tayo, bawal. Kaya nga sis, pinapatay ni Yahawa yung mga mangkukulam dito. Kasi bawal, kumbaga, kasuklam-suklam sa kanya yan. Oo, pero pag tayo natamaan, Doon. paano Si na Sidon. Oo. Si Sidon siya sis. Si Don yan. Hari na si Don yan. Oo, Sidon yan. ito kasi, yung kapatid ko, tinamaan, binalikan, ito lang lately. Ginawa na sa kanya nung dati, nagpagamot sa herbularyo. Ngayon nagamot siya. Ngayon, binalikan, tapos kasama daw kami. Nadamay kami lahat. Anong sakit? Na? Anong sakit? Yung parang nahihilo siya, pero magaling na kasi nagpagamot na doon sa herbularyo. Herbalaryo kasi. Baka naman yung tawag doon? Hindi, Common yung naman yun. talaga, yung nagagamot talaga ng kulam. Gumaling na siya. Ngayon, damay daw kami lahat. Kaya siguro Nahihilo ba kayo? Nahihilo ba kayo, sis? Di wala nang di na kayo tatablan. Kasi nasa covenant ka. Kasi itong kamay ko nga, di ba sabi ko, hindi naman napilay ito. Bakit kumikirot? Arthritis, sis. Pa-check up ka. Hindi mo naman yun ang napilay. Kung bakit itong shoulder ko na puno talaga ng arms ko, yun ang Ngayon, nung sinabi niya na damay kami lahat na magkakapatid, unahin siya, nagpagamot siya para maano kami lahat, ma-save kami. Itong kamay ko, parang hindi na mag-aano. Sige sis, pag-usapan natin yan off, ha? Oo, sige. Pag-ano natin yan. Kasi na kasi, okay. Kasi off topic kasi. Oo. So, anong verse tayo, sis? Dito na tayo sa verse 1. Pinatay ang pamilya ni Haring Ahab. Habang nagbabasa tayo ay naway ang kasagutan lumabas Ngayon, may 70 anak na lalaki sa sambahayan ni Haring Ahab sa Samaria. 70 anak na lalaki Kaya si Haring Jehu. Grabe Oo. Kaya si Haring Jehu ay sumulat ng mga sulat at ipinadala sa Samaria sa mga opisyal ng Jezreel, sa nakatatanda at sa mga tagapangalaga ng sambahayan ni Ahab. Sinabi niya, nasa inyo ang mga anak ng inyong Panginoon at nasa inyo rin ang mga karwahe, mga kabayo, isang kutang bayan at mga sandata. Ngayon, kapag natanggap ninyo ang sulat na ito, pumili kayo ng pinakamahusay at pinakakarapat-dapat sa mga anak ng inyong Panginoon at iluklok ninyo ninyo siya sa trono ng kanyang ama
At pagkatapos, ipaglaban ninyo ang sambahayan ng inyong Panginoon. Ngunit sila ay natakot at nagsabi, kung ang dalawang hari ay hindi nakalaban sa kanya, paano pa tayo makakalaban? Kaya ang tagapangasiwa ng palasyo, ang gobernador ng lungsod, ang mga nakatatanda at ang mga tagapangalaga ay nagpadala ng mensahe kay Haring Jehu. Kami ay iyong mga lingkod at gagawin namin ang anumang iyong ipag-utos. Hindi kami maghahalal ng sinuman bilang hari. Gawin mo ang inaakala mong mabuti. Pagkatapos, nagpadala si Haring Jehu ng isa pang sulat na nagsasabi, kung kayo ay panig sa akin at susunod sa akin, kunin ninyo ang mga ulo ng mga anak ng inyong Panginoon at dalhin ninyo sa akin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. Ngayon, ang 70 prinsipe ay nasa piling ng mga maharlika ng lungsod na nag-aalaga sa kanila. Nang dumating ang sulat, kinuha ng mga lalaking iyon ang mga prinsipe at pinatay silang lahat, 70 katao. Nilagay nila ang kanilang mga ulo sa mga basket at ipinadala kay Haring Jehu sa Jezreel. Pagdating ng sugo, sinabi niya kay Jehu, dinala na po nila ang mga ulo ng mga prinsipe. Sinabi ni Jehu, ilagay ninyo ang mga iyon sa 2 bunton sa pasukan ng pintuang bayan hanggang umaga. Kinabukasan, lumabas si Jehu at tumayo sa harap ng mga lahat ng tao at sinabi, kayo ay walang kasalanan. Ako ang naghimagsik laban sa aking Panginoon at pumatay sa kanya. Ngunit sino ang pumatay sa lahat ng mga ito? Alamin ninyo ngayon na walang salitang sinabi ni Yahweh laban sa sambahayan ni Haring Ahab ang mabibigo. Tinupad ni Yahweh ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elijah. Kaya pinatay ni Haring Jehu ang lahat ng natitirang tao sa sambahayan ni Haring Ahab sa Jezreel, pati ang mga pangunahing lalaki, malalapit na kaibigan at mga pari nito, at walang itinira ni isa. So yung pati mga pari, syempre mga loyal yun eh. No? So paglilinis talaga ang ginawa ng Alahayam. No? Mula roon, si Jehu ay nagtuloy papunta sa Samaria. Sa Bet-Eked ng mga pastol, nakatagpo niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahaziah ng sambahayan ni David at tinanong, sino kayo? Sila ay sumagot, kami ay mga kamag-anak ni Haring Ahaziah at bumaba kami upang bumati sa mga pamilya ng hari at ng reyna. So hindi nila nabalitaan nangyari sa hari. Sinabi ni Jehu, dakpin silang buhay. Kaya tinakip sila ng hukbo, 42 katao, at pinatay sila sa balon ng Bet-Eked, at walang itinira ni isa. Pag-alis niya roon, nasalubong niya si Jehonadab na anak ni Rekab, na patungo rin upang salubungin siya. Binati siya ni Jehu at sinabi, ikaw ba ay tapat sa akin gaya ng aking katapatan sa iyo? Sumagot si Jehonadab, ako ay tapat. Sinabi ni Jehu, kung gayon, abutin mo ang aking kamay. Inabot niya at isinama niya siya ni Jehu sa karwahe. Sinabi ni Jehu, sumama ka sa akin at tingnan mo ang aking sikap para kay Yahweh. Kaya isinama niya ito sa kanyang karwahe. Pagdating ni Jehu sa Samaria, pinatay niya ang lahat ng nakatirang kamag-anak ni Ahab, ayon sa salita ni Yahweh na sinabi niya sa pamamagitan ni Elijah. So, lalahan natin si Jehu ay anak ni Jehoshaphat ng sambahayan ni David. Isa sa righteous king. So, ganyan siya, kasilot sa pagtugon o pagsunod sa utos ng Alahayam. Pinatay ang mga lingkod ni Baal. Verse 18. Tinipon ni Jehu ang lahat ng tao at sinabi sa kanila, si Ahab ay naglingkod kay Baal ng kaunti. Si Jehu ay maglilingkod ng higit pa. Kaya tawagin ninyo ang lahat ng propeta ni Baal, ang lahat ng kanyang mga lingkod at mga pari. Parang pinatawag niya lahat. Tiyakin ninyong wala ni isa ang mawawala.
sapagkat maghahandog ako ng isang dakilang hain para kay Baal. Sino mang hindi darating ay mamamatay. Ngunit ang layunin lamang ni Jehu ay magkunwari upang mapuksa ang mga lingkod ni Baal. Sinabi ni Jehu, magpatawag kayo ng isang espesyal na pagtitipon para kay Baal, at ito ay ipinahayag. Nagpadala siya ng balita sa buong sambahayan ni David, at lahat ng mga lingkod ni Baal ay dumating. Walang naiwang hindi pumunta. Napuno ang templo ni Baal mula harapan hanggang likuran. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng kasuotan, maglabas ka ng mga kasuotan para sa lahat ng lingkod ni Baal. Kaya't naglabas siya ng mga kasuotan para sa kanila. Pagkatapos, pumasok si Jehu at si Jehonadab na anak ni Rekab sa templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa mga lingkod ni Baal, tignan ninyo at siguraduhin walang sino mang naglilingkod kay Yahweh ang narito, kundi mga lingkod lamang ni Baal. Kaya't sila ay pumasok upang maghain ng mga handog at mga handog na sinusunog. Samantala, naglagay si Jehu ng 80 lalaki sa labas at iniutos. Sino mang magpawala ng kahit isa sa mga taong ito, ang kanyang buhay ang magiging kabayaran. Nang matapos ni Jehu ang pag-aalay ng handog na sinusunog, iniutos niya sa mga bantay at opisyal, pumasok kayo at patayin silang lahat. Huwag kayo magpawala ni isa. Kaya't pinagpapatay nila sila sa pamamagitan ng tabak. Itinapon ng mga bantay at opisyal ang mga bangkay at pumasok pa sa pinakaloob na templo ni Baal. Kinuha nila ang banal na bato sa templo at sinunog iyon. Yung banal na bato? Siguro idolo to, no? Tanggalin natin banal. Idolo na bato. Idolo na lang. Idolo na bato sa templo at sinunog iyon. Winasak nila ang banal idolo na bato. Binasak nila ang banal na obelisk, ano tawag yun? Kasi bakit, ano to pyramid to, di ba? Ang banal na bato ni obelisk ni Baal, giniba ang templo at ginawa itong palikuran hanggang sa araw na isinulat ito. Naging palikuran na lang, ano? Kaya't winasak ni Jehu ang pagsamba kay Baal sa sambahayan ni David. Gayunman, hindi tinalikuran ni Jehu ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na siyang nagtulak sa Israel na magkasala, ang pagsamba sa mga gintong guya sa Bethel at Dan. Nag-ano pa rin siya sa gintong guya sa Bethel at Dan. Although yung Baal ay binasak niya. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, dahil ginawa mo ang mabuti sa aking paningin at isinagawa mo laban sa sambayan ni Ahab ang lahat ng aking layunin, ang iyong lahi ay uupo sa trono ng sambayan ni David hanggang sa ika-4 na salinlahi. Fourth generation. Ngunit hindi naging masigasig si Haring Jehu na sundin ang kautusan ni Yahweh, ang alahayam ng Israel, ng buong puso. Hindi niya iniwan ang mga kasalanan ni Jeroboam na siyang nagtulak sa Israel sa kasamaan. Sa panahong iyon, nagsimulang bawasan ni Yahweh ang laki ng Israel. So pinaliit niya ang Israel. Sinakop ni Haring Hazael ang buong lupain ng Israel sa silangan ng Ilog Jordan. Yung Aram, hari ng Aram. Ang buong gilid na lupain ng Gad, Ruben at Manase mula sa Aroer sa tabi ng bangin ng Arnon sa gilid hanggang Bashan. Oo. Ang iba pang mga gawa ni Haring Jehu, ang lahat niyang ginawa at ang kanyang mga tagumpay ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. Namatay si Jehu at inilibing sa Samaria. Si Jehoahaz, ang kanyang anak, ang humalili sa kanya bilang hari ng sambahayan ni David. May katanungan? Okay. Proceed tayo, Kabanata 11. So, namatay din si Jehu.
at inilibing sa Samaria. Bakit sa Samaria? Ba't sa Samaria siya? Kasi siya nga naging hari ng ng sambahayan ni Efraim. Oo. Tapos si Jehoahaz, ang kanyang anak, ang humalili sa kanya bilang hari ng Oo. sambahayan ni David. So, dalawa kasi ang pinamumunuan niya ng panahon ni Jehu. Hmm. Dalawang sambahayan. O Kabanata 11. Si Atalia at si Joash. Nang makita ni Atalia na ina ni Ahazia, napatay na ang kanyang anak, pinagpapatay niya ang buong angkan ng hari. Ngunit si Jehosheba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahazia ay kinuha si Joash na anak ni Ahazia at itinago mula sa mga anak ng hari at hari na papatayin. So bata pa si nito, baby pa si si Joash. Inilagay niya ito kasama ang kanyang yaya sa isang silid upang maitago kay Atalia. Kaya hindi siya napatay. 6 na taon siyang nanatiling nakatago kasama ang kanyang yaya sa templo ni Yahweh habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Si Atalia, alalahanin natin, maaring ito yung anak ni Jezebel. Kasi 'di ba ang hari ng House of David ay nag-asawa sa mga anak ni Ahab. So mga mga Canaanite yung Ataliyang to. Mga anak ni Jezebel siguro to. Si Donyan. Sa 7 taon, ipinatawag ni Jehoiada ang mga pinuno ng mga pangkat ng tig-100, ang mga Karite at ang mga bantay at dinala sila sa kanyang templo ni Yahweh. Si Jehoiada. Si Jehoiada ay sino si Jehoiada? Ang saserdote. Oo. Oo, sa templo. Nakipagtipan siya sa kanila at pinanumpa sa templo ni Yahweh. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanila ang anak ng hari. Ayun. So yung mga pangkat, mga bantay. So siyempre mga yan. Inutusan niya sila na sinasabi, ganito ang gagawin ninyo. Ang 3 pangkat sa inyo na magbabantay tuwing Sabat, 1/3 sa palasyo, 1/3. 1/3 sa tarangkahan ng Sur, at 1/3 sa tarangkahan sa likuran ng mga bantay na nagpapalitan ng pagbabantay sa templo. So, natin yung sa 3 yung mga bantay. At ang 2 natitirang pangkat na karaniwang nagpapahinga sa Sabat ay magbabantay naman sa templo para sa hari. Pumwesto kayong lahat sa paligid ng hari. Hawak ang inyong mga sandata. Ang sino mang lalapit sa inyong mahanay ay dapat patayin. Maging kasama ninyo ang hari saan man siya magpunta. So, magiging yan ng King's Guard, di ba? Unang naging King's Guard siguro. Verse 9. Ginawa ng mga pinuno ng tig-100 ang lahat ng iniutos ni Jehoiada na saserdote. Kinuha ng bawat isa ang kanyang mga tauhan, ang mga maglilingkod sa Sabat at ang mga magpapahinga, at lahat sila ay nagpunta kay Jehoiada. Pagkatapos, ibinigay niya sa mga pinuno ang mga sibat at kalasag na dating pag-aari ni Haring David na nasa templo ni Yahweh. Ang mga bantay, hawak ang kanilang mga sandata, ay pumwesto sa paligid ng hari, malapit sa altar at sa templo, mula sa kanluran hanggang sa silangang bahagi ng templo. Okay, so pagkatapos, may harang, Pagkatapos, inilabas ni Jehoiada ang anak ng hari. Inilagay ang korona sa kanyang ulo at ibinigay sa kanya ang kopya ng tipan.
Ginawa nila siyang hari. Pinahiran siya ng langis at ang mga tao ay nagpalakpakan at sumigaw, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng mga tao, nagpunta siya sa mga tao sa templo ni Yahweh. Pagtingin niya, naroon ang hari, nakatayo sa tabi ng haligi ayon sa kaugalian. Ang mga pinuno at ang mga tagatugtog ng shofar ay nasa tabi ng hari at ang buong Israel sa sambahayan ni David ay nagdiriwang ng nagpapatunog ng shofar. Pinunit ni Atalia ang kanyang mga damit at sumigaw, "Kataksilan! Kataksilan!" At iniutos ni Jehoiada na saserdote sa mga pinuno ng mga pangkat ng tig-100 na nangangasiwa sa hukbo. Ilabas siya sa pagitan ng mga hanay at patayin ang sinumang susunod sa kanya. Sapagkat sinabi ng saserdote, huwag siyang papatayin sa templo ni Yahweh. Kaya't kihinuli nila siya at nang makarating siya sa pasukan ng mga kabayo sa palasyo, doon siya pinatay. Pagkatapos, nakipagtipan si Jehoiada kay Yahweh sa hari at sa bayan na sila ay magiging bayan ni Yahweh. At ang buong Israel sa sambahayan ni David ay nagpunta sa templo ni Baal at ginaba iyon. Winasak nila ang mga altar at ang mga larawan ni Baal at pinatay si Matan na pari ni Baal sa harap ng mga altar. Pagkatapos ay naglagay si Jehoiada ng mga bantay sa templo ni Yahweh. So nagkaroon na ng bantay sa templo ni Yahweh, no? Kinuha niya ang mga pinuno ng tig-100, ang mga karait, ang mga bantay at ang buong bayan at sama-samang inihatid ang hari mula sa templo ni Yahweh papunta sa palasyo. Dumaan sa gate ng mga bantay. Dumaan sa tarangkahan. O pintuan ng mga bantay. Naupo ang hari sa trono ng kaharian. Natuwa ang buong bayan at naging payapa ang lungsod sapagkat napatay si Atalia sa palasyo. 7 taong gulang si Joash nang siya ay magsimulang maghari. Okay. Tayo, Kabanata 12. Pinaayos ni Joash ang templo. So, si Joash kahit bata, kaya lang meron siyang saserdote na loyal sa alahayam. Kaya siya, advise ng maayos o tama, no? Sa 7 taon ni Haring Jehu, sambahayan ni Ephraim, si Joash ay naging hari sa sambahayan ni David at siya ay naghari sa Jerusalem ng 40 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Zibia na taga Beersheba. So 47 years lang siya namatay. Ang pangalan, Zibia na taga Beersheba. So, Israelita to, no? Ginawa ni Haring Joash ang matuwid sa paningin ni Yahweh sa lahat ng mga taon na siya ay tinuruan ni Jehoiada na saserdote. Gayunpaman, ang mga matataas na dako ay hindi na inalis. Patuloy ang bayan sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Sinabi ni Joash sa mga saserdote, "Tipunin ninyo ang lahat ng salapi na inihahandog sa templo ni Yahweh bilang banal na handog. Ang salapi mula sa senso, mula sa mga personal na panata, at mula sa kusang loob ng mga handog. Hayaang ang bawat saserdote ay kumuha mula sa ingat-yaman ng kanyang bahagi at gamitin iyon sa pagkukumpuni ng mga sira sa templo." So doon nag-umpisa yung pondo ng templo. Ngunit sa 23 taon ni Haring Joash, hindi pa rin naaayos ng mga saserdote ang templo. Naku, ano kaya nangyari? Kaya ipinatawag ni Haring Joash si Jehoiada na saserdote at ang iba pang mga saserdote at sinabi niya, "Bakit hindi ninyo inaayos ang mga sira sa templo? Huwag na kayong kumuha ng pera mula sa inyong mga ingat-yaman. Sa halip, ibigay ang salapi para sa pagkukumpuni ng templo." So wala na sila magiging personal na bahagi doon. Lahat yon ay para sa pagkukumpuni ng templo na.
Kaya pumayag ang mga saserdote na hindi na sila kukuha ng salapi mula sa mga tao at hindi na rin sila ang mangunguna sa pagkukumpuni ng templo. Si Jehoiada na saserdote ay kumuha ng isang baul at binutasan ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng altar sa gawing kanan ng pagpasok sa looban ng templo ni Yahweh. At ang mga saserdote na nagbabantay sa pasukan, ang siyang naglalagay ng lahat ng salaping inihahandog sa templo ni Yahweh sa baul na iyon. So ito yung ginaya ng mga di ba, sa Katoliko? Naguhulugan. Kapag marami ng salapi sa baul, dumarating ang kalihim at ang mataas na saserdote. Binibilang ang salapi na dinala sa templo ni Yahweh at inilalagay ito sa mga supot. Okay. Pagkatapos matiyak ang halaga, ibinibigay nila ang salapi sa mga tao na naatasang mga siwa sa paggawa sa templo. Mula roon, binabayaran nila ang mga manggagawa sa templo ni Yahweh, ang mga karpintero, ang mga tagapayo, ang mga mason at ang mga pumuputol ng bato. Bumibili rin sila ng kahoy at ng tinabas na bato para sa pagkukumpuni ng templo ni Yahweh at ginugugol ang salapi sa lahat ng iba pang kailangang gastusin para sa pagsasaayos ng templo. So mas effective talaga kaysa yung mga saserdote ang kanya-kanyang kuha ng pondo, no? Ang salapi na inihahandog ay hindi ginagamit sa paggawa ng mga pilak na palanggana, mga pangtabas ng mitya, mga mangkok, mga shofar o anumang kagabitang pilak at ginto para sa templo ni Yahweh. Ito ay ibinabayad lamang sa mga manggagawa. Hindi na rin kinailangang magbigay ng ulat ang mga tagapangasiwa ng bayad sa mga manggagawa sapagkat tapat silang kumikilos. Yada, sana ganito rin tayo, no? Ang salapi mula sa handog para sa pagkukulang at handog para sa kasalanan ay hindi na isinama sa templo ni Yahweh. Ito ay para sa mga saserdote. So meron silang binabayad pala. Handog para sa pagkukulang. Baka mga guilt offering. Meron bang ganun? Parang wala naman tayong ganun, sis. Parang ganyan sa simbahan. Ng Katoliko, pero walang nakasulat na may salapi na ibigay. Wala sa kautusan. Di ba ang binibigay ay mga mga hayop lang? Oo. Ano nga ito? Pero ginawa nila para sa templo ni Yahweh. Parang mga pledges na lang ata yan, sis. Pero sin offering at at saka ibig sabihin, kino-convert na nila ang sin offering sa pera? At guilt offering? Wala yan sa kautusan ni Moses eh. Wala yun eh. Ibibili mo siya. Halimbawa malayo dapat ibili mo siya. Tapos yun yung susunugin. Na mensahero. Kung malayo, pero i-convert mo rin siya pag dating mo sa malapit. Oo, ibibili mo siya. Di ba ganyan din tayo sa Pasili nun? So nagkaroon ng corruption din sa kung totoo to ha, maaaring ito i-corrupted or nagkaroon ng corruption sa mga saserdote. Talagang malaki, sis. Malaki ang naging corruption sa mga saserdote. Oo. Kaya nga inalis na ang saserdote. Madadaanan natin yan bago tayo makarating kay Malakay. Sa panahon ni Malakay, wala nang saserdote kasi tinanggal na sila. Dahil lahat sila ay naging corrupt. Oo. Anyway. Verse 17. So, yung instead na siguro sinabi nung doon, huwag yun nang ibili ng yun na lang pera, ibigay nyo sa amin. Di ba? Baka maaaring ganun, no? Oo, maaaring ganun. Kasi mayroon silang malaking pangangailangan para sa templo. Para sa templo. Ganun. Ganyan pa rin. parang no? Okay, verse 17. Nang panahong iyon, si Haring Hazael ng Aram ay umakyat at sinalakay ang Gat at nasakop ito. Okay.
yung Gat ay nasakop ng Aram din. So talagang pinaliliit na ng alahayang mga lupain ng Israel. Pagkatapos, nagtungo siya upang salakayin ang Jerusalem. Ngunit si Haring Joash na sambahayan ni David ay kinuha ang lahat ng banal na bagay na inialay ng kanyang mga ninuno, sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahaziah na mga hari ng sambahayan ni David, at ang kanyang sariling mga handog, pati na ang lahat ng ginto sa mga kayamanan ng templo ni Yahweh at ng palasyo, at ipinadala ang mga iyon kay Haring Hazael ng Aram. Parang pinadala na niya, huwag ka nang pumunta dito, di ba? Kaya't umatras ito mula sa Jerusalem. Parang bribe niya. Okay. So, bribe niya yung si Hazael, pero inialay na yung kasaalahayam no? So may kasalanan din siya. At ang kanyang mga opisyal ay nagbalak laban sa kanya at pinaslang siya sa Bet Milo, sa daan, pababa sa Sila. Kita mo? Ang mga pumatay sa kanya ay sina Jozabad na anak ni Shimeat at si Jehozabad na anak ni Shomer. Namatay siya at inilibing kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Yun ang kanyang pagkakamali kasi pinamigay niya yung Hindi siya kumonsulta, no? At si Amaziah na kanyang anak ay naging hari kapalit niya. Ang lahat ng ginawa ni Haring Joash at ang iba pang pangyayari sa kanyang paghahari ay nakasulat sa mga aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. Hindi siya nagkapaglaban, natakot siya. Bagay, naman wala siyang karanasan sa pagkipaglaban Oo. Kaya pa? Marker na tayo, sis. Okay, sige. So may mga katanungan tungkol sa ating binabasa? So Wala far, naman yun so lang naman far. ang naging kasalanan ni Joas Oo. Hindi siya lumaban at sa halip, yung mga salapi na para sa para sa Oo. templo, Galing- ibinigay niya na lang. Pero mali yun kasi alay yun kay Oo. sa Allah yung mga ninuno niya. Pusang yun Dapat sa Parang palasyo pusang siya kumuha. isinuko niya. Oo, dapat sa palasyo. O kaya, Oo. kumonsulta siya kung lalaban ba siya o what, di ba? Oo. Walang nabanggit Ang na tanong, nasa na kaya? Baka mababawi ito. Tingnan natin kung mababawi yung mga yan. O baka nasa, nasa Iran o nakasaan yan. Baka bumalik sa atin. So, kung meron tayong musika, sis, di pa naman tayo. tingnan natin. Ano bang request nyo? Bangon of Fear. Pwede. Parang medyo nakakabitin sa umpisa kasi yun Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed. Hanggang sa Bless, susunod. dalawa. Salamat din. Di pa nakashare. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umanipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Maharlika ng antas at may patas na batas, yamang kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, dating sultan at dato, mga raha at tribo na sadlak sa gulo. Bangon upir, bangon tayo ay aahon
bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, itong pilak bulaklak ay namumukad ka. Bayang upir, lupang inirang, humayo ka at muli kang magdinig. Panahon na upang maibalik mga alaala ng bansang upir.